Matapos ang matagumpay na pansamantalang paglipat ni Hulkenberg sa katawan ni Balsamico, ngayon na i-review na natin ang Chapter 404 o ang Episode 65 ng ating Dark Continent series sa wakas. Masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena ng pinapasok na sina Kurapika sa room ng Third Prince Zhongli. Matutunghayan din natin ang isang masama at nakakalungkot na balita na ia-anunsyo sa buong Black Whale. Kaya naman, this is Mr. Namiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay speculation at nagsimula ang chapter dito sa mga coins ni Zhongli habang maririnig naman si Kurapika na nagsasalita na sabing makukumpirma na raw nila ngayon ni Zhongli ang hypothesis nito na nag-iiba raw ang coin after 10 days base dito sa isang coin na may number 10 which is ang coin ni Zhongli na 10 days old na. Dada pa ni Kurapika na upang ma-maintain daw ang form ng mga coin ay may limit daw ito sa kung ilang coins daw ang napuproduce nito. At sa case dito ay ang bawat coin ay i-distribute daw sa iba dahilan na posible raw ang paggawa na marami pang coin as long as i-distribute daw ito. Kasi ang punto raw ng currency ng coin na ito ay ang mailipat-lipat ito sa iba't ibang tao o mapagmamay-ari ng iba't ibang tao. At ngayon ay kailangan daw nilang i-verify kung anong klase raw ng pag-iiba o pagtatransform ng coin ang mangyayari kung ang isang coin ay ibibigay daw ni Zhongli sa ibang tao at mapagmamay-ari ito ng ibang tao. Kaya tanong naman ni Kurapika na una ay may pinagkaiba ba raw sa disenyo ng coin na nasa kamay ngayon ni Zhongli dun sa coin na naibigay na nito? Nasabi naman ni Temptory na binigyan na noon ng coin ni Zhongli na ang kanyang coin daw na nasa sa kanya ngayon na ibinigay ng prinsipe ay may iba raw disenyo kumpara sa mga coins ngayon ni Zhongli. Sagot naman ni Zhongli na tama ka. Ang harap ay parehas lang daw sa coins na nasa kanya pero ang disenyo raw sa likod ng coin nitong si Temptory ay iba raw dito sa kanyang mga coins. Naibig raw sabihin nito na nag-iiba raw pala talaga ang coin depende sa kung sino raw ang may hawak-hawak na nito. Kaya nagsuggest dito si Kurapika na pwede ba rong ibigay ngayon ni Zhongli sa tauhan o kakilala nito ang isa sa kanyang mga coin para makita raw nila kung ano raw ang mangyayari sa coin na yan. Nasagot naman ni Zhongli na okay. Sabay sabing Kurapika, ibibigay ko sa iyo ang coin na ito na may number 10. Nang masabi ni Zhongli, may kita naman ng iba't ibang reaksyon ni na Oito, Kovintoba at Temptory. Kaya sabi rito ni Zhongli na magbabago raw kaya itong number 10 na coin kung ibibigay niya ito, na may kita raw nila kung ano raw ang mangyayari sa number na mag-iiba ba raw ito pati na rin ang design nito, na 2 birds in 1 stone daw ang kanilang pwedeng makuha rito kung ibibigay niya ito dito kay Kurapika. Nasa isipan naman ngayon ni Kurapika na hindi raw talaga pinapadali ni Zhongli ang lahat para dito sa kanya. Kaya nag-agree naman si Kurapika sa offer ni Zhongli at tinanggap na ang coin. Na habang nasa kanyang kamay niya ito ay sabi naman ni Kurapika na kung di niya raw tatanggapin itong coin ay baka hindi na raw siya pagkakatiwalaan pa nitong si Zhongli, pero kahit na kung sakali mang ang kanyang pagtanggap nito ay isa naman daw kondisyon ng maaaring semi-coercive manipulation ability ng Nen Beast ni Zhongli ay ang Nen na nakastore daw sa loob ng 10 araw ay hindi pa raw sapat para makapagbigay naman daw ito ng isang command gaya ng pagpatay. Na isang coin daw sa isang araw ang nagagawa raw ng Nen Beast, na after 10 days ay nag-iiba raw ito, na ito raw ay isang klase ng ability mula sa tao na may long term raw talaga na pananaw. Isang ability na magpapademonstrate daw talaga sa tunay na halaga nito once na naging hari na raw si Zhongli, na nagre-reflect daw talaga ito sa personalidad ni Zhongli na laging ahead daw sa pagpaplano. Na sa ngayon ay safe pa raw ang pagtanggap niya sa coin na ito. Maya-maya pa nang tinanong siya ni Zhongli kung may nag-iba ba raw sa coin na ito ay may kita naman ang paglabas ng aura mula sa coin, mga kaibigan, na matapos niyan ay nagbago na nga ang coin. Nasabi rito ni Kurapika na both ang number at ang design daw ay nag-iba. Nakaparehas na raw sa appearance ng coin ngayon ni Temptory. Na it seems na ang time at effect ng coin ay nare-reset daw once na nasa ibang kamay na raw ito. At ngayon ay ibabalik na raw niya ito kay Zhongli at tignan kung may magbabago pa rin ba. Nasabi naman ni Zhongli na sige. Kaya binalik na ni Kurapika ang coin at napansin naman ngayon ni Zhongli na ang design ay bumalik na raw sa dati nung nasa sa kanya ang coin na ito, pero ang disenyo sa likod o ang numero ay di na raw bumalik sa number 10, instead ay nanatili na lang daw ito sa number 1. Kaya sagot naman ni Kurapika na ngayon naiintindihan ko na. May kaunting idea na ako sa kung ano po ang iyong ability. Na sagot naman ni Zhongli na totoo? Pwede mo bang sabihin kung ano iyan? In which ay tanong naman ni Kurapika na ngayon na po ba? Sagot naman ni Zhongli na oo. Ayos lang kasi ginagaranti naman daw niya na hindi naman daw ito isang uri ng ability na magpapathreaten daw sa guard nitong First Prince Benjamin. Kaya sabi naman sa isipan ni Kurapika na napakasawabi raw ng pagkakasabi na yon ni Zhongli na ang buhay raw ni Zhongli bilang Third Prince ay sumasanay daw sa Prinsipe Zhongli na maging mahusay na sa paggamit ng mga di gaanong halata na signal sa gusto nitong ipahiwatig o ipagawa sa iba. Na itong Third Prince ay mananatili
mananatili raw nasa kanilang side as long as maiintindihan daw nila ang mga gusto nito at ma-maintain ang ranggo nito. Na ngayon ang gusto raw ni Zhang Lei ay ang i-reveal ang ability nito sa paraan na maiiwasan ang pagbabahagi sa parte ng kanyang ability na maaring magpapathreaten sa guard ng First Prince. Kaya sinabihan na niya si Zhang Lei na ang Guardian Spirit Beast daw nito ay may isang uri raw ng cumulative conjuration ability na ang currency ng kanyang coin ay nakadesenyo raw na mag-circulate o maibigay sa iba't ibang tao pero sa pamamagitan daw ng intentional na pagsisave sa coin na ito o kung isi-save ito ng isang tao ay makakapag-store daw ito ng NEN na makakapagbigay naman daw ng iba't ibang uri ng NEN powers in a certain period of time. At pinipredict dito ni Kurapika mga kaibigan na in 6 months from now, ang coin ay magkakahalaga na raw ng quintillion. At sa time na yan, ang mga taong nagmamay-ari sa coin ay mabubuksan daw ang kanilang mga aura nodes. Meaning ay ready na raw sila na magamit ang kanilang mga NEN. This applies kung ang isang owner ay hindi isang NEN user. Dagdag pa ni Kurapika na base sa naisipan na raw ni Zhang Lei, ang 10 to the power of 64 ay ang required amount daw para sa isang NEN ability na mamamanifest ng isang tao na nagtataglay ng coin na yan. After all, ang 10 to the power of 64 ay nagre-represent daw in Buddhist term bilang equivalent daw sa salitang unimaginable. So isang unimaginable na power ang magigain ng nagmamay-ari ng coin na yan. At since na ang NEN ay nagre-require daw ng iba't ibang klaseng pagte-training para matutunan lang ang NEN mga kaibigan, ay sa pamagitan daw nitong coin ni Zhang Lei ay kung iipunin ito ng isang tao ay ito raw ang masasabi niyang pinakamabisang paraan para mabypass ang kinakailangang pagte-train para matutunan pa ang NEN. Na kung magmamay-ari lang ng isang coin ni Zhang Lei ang isang tao for a certain period of time ay ma-open na ang aura nodes nito mga kaibigan at matututunan na niya ang paggamit ng NEN. Ayon pa kay Kurapika na ang cumulative ability ay madalas daw na nagbumula sa isang matalinong tao na nagpaplano raw talaga ahead of time. In other words, ang ability din daw na ito ay pang ahead of time na raw. Nagagana raw ito after na maging hari nitong si Zhang Lei. Nasagot naman ni Zhang Lei na ganun ba? Di ba kagayang-kagaya ko talaga ang ability na yan? Nasa isipan naman ngayon ni Kurapika ay ayon sa kanya na in-exchange daw sa walang masyadong risk at kapalit na involved para sa isang tao na makakapag-manifest ng NEN powers at makagamit na rin ng NEN dahil sa pagkikip ng coin ni Zhang Lei for a certain period of time, sa tingin naman ni Kurapika na may kapalit naman daw talaga yan. At yan ay ang paggamit ng NEN beast ng pseudo-coercive manipulation sa may hawak-hawak ng coin na posibleng ang manipulation na gagawin ay isang forced o pilit na loyalty kay Zhang Lei o mapipilitan na maging loyal ang isang tao na may coin dito kay Zhang Lei. Pero for now ay hindi raw muna niya isasali ang posibilidad na yan na paggamit ng pseudo-coercive manipulation ng NEN beast kasi magbibigay lang daw ito sa kanya ng mga unnecessary na pag-o-overthink na gusto raw niya na hayaan daw muna ang coin na gawin ang papel nito at makita talaga ang effect na ibinibigay nito sa owner. At ayon pa sa kanya na ang effect na kanyang sinasabi ay mangyayari daw sa taong kinikip talaga ang pinakaunang coin ni Zhang Lei na na-produce ng NEN beast nito since day 1 pa raw. At ang taong sinususpechahan ngayon ni Kurapika na nagmamay-ari o ang nagtatago sa unang coin talaga ni Zhang Lei ay walang iba kundi si Coven Toba na ang guard ng First Prince Benjamin. Kasi ayon kay Kurapika na ngayon ay Miyerkules daw ng ika-11 araw na raw simula nung nagsimula ang succession battle. At kadalasan daw sa mga abilities kasi na nagka-count daw sa mga araw bilang kondisyon nito ay ang day 1 daw o ang ginawa raw sa unang araw ay ang ginagamit daw para ma-demonstrate ang kapangyarihan na tinataglay nito. Na kung ang coin daw ay nagsimulang mag-appear pa noong unang linggo pa raw dito sa ship ay may 2 coins na raw pala ang may numerong number 10 bukod sa ibinigay kanina ni Zhang Lei sa kanya. At ang unang nakapulot daw sa unang coin na may number 10 na ngayon na nakatatak sa likuran nito ay walang iba kundi si Coven Toba. At ayon pa rito kay Kurapika na kaya ayaw raw na mag-step forward ngayon ni Coven Toba at i-reveal na nasa sa kanya ang unang coin ay dahil sa alam daw nito kung ano raw ang nangyayari at ayaw din daw nitong ibigay ang kahit na anumang info kay Zhang Lei kung sakaling may makuha man siya na marahil ay nakita raw ni Coven Toba ang unang coin noon na lumabas sa Guardian Spirit Beast at pinulot kaagad ito at ngayon ay nanatili lang daw si Coven Toba na tahimik patungkol dito kasi itong si Coven Toba lang daw ang nakakagamit ng NEN hindi affiliated kay Prinsipe Zhang Lei. Paliwanag pa rito ni Kurapika sa kanyang isipan na ang coin ay nag-a-appear daw kada araw at 1 PM na madali lang daw nilang malaman kung sino raw ang nasa tabi ni Zhang Lei noon sa unang araw na lumabas itong coin na ito sa pamagitan lamang daw ng pag-check sa mga time schedule ng shifts ng mga guard na nandito. At dahil daw sa presensya ngayon ni Coven Toba ay mas nabigyan pa raw siya
siya ngayon ng rason sa kung bakit itatago na raw niya muna ang info patungkol sa posibleng manipulative ability ng Guardian Spirit Beast ni Zhang Lei, na in case na malaman raw ito in the future, at least ay hindi niya raw muna ito inireveal sa ngayon. Matapos niyan ay nagsalita naman si Zhang Lei na sabing malaking tulong daw ang impormasyon na sinabi ni Kurapika, at ngayon ay pwede na raw niyang i-spend ang kanyang time sa pag-iisip kung paano raw niya i-spend ang kanyang time kasama ang kanyang mga kapatid. Nasagot naman ni Kurapika na ang bilang daw ng coins na pagmamay-ari ngayon ni Zhang Lei ay posibleng may effect din daw sa kanya, na sa tingin daw niya na dapat ay may ikikip daw si Zhang Lei na coin para sa sarili nito. Nasagot naman ni Zhang Lei na okay, at ang coin daw na nag-appear ngayon ay ibibigay naman daw niya dito kay Kurapika, habang ikikip naman daw niya ang the rest sa kanyang mga coins na nandito ngayon. Bagay na ipinasalamat naman ni Kurapika. Nadagdag pang sabi ni Kurapika na para naman daw sa ibang topic ay hinihiling daw niya ngayon na maghintay daw muna si Zhang Lei ng mas matagal pa, kasi ang pangalawang Nenclass ay siguro yun na raw ang kanilang magiging susi. Nasagot naman ni Zhang Lei na okay, na the more information the better daw, pero hindi naman daw siya urgent talaga, kaya ayos lang daw, kasi mas nababahala raw siya dito kina Kurapika at sa seguridad daw ng kanyang kapatid na si 14 Prince Wobble. Ang topic niyan mga kaibigan ay napakuha naman sa atensyon ni Kovintoba. Samantalang sa isipan naman niya ni Zhang Lei na wag daw iisipin ni Kurapika na equal lang sila, na tinatanggap lang daw niya ngayon ang mga impormasyon kapalit lang ang pag-i-ensure sa safety ni Wobble. Nasabi naman ni Zhang Lei kay Kurapika na posible daw na ang unang Nenclass ay ginamit lang daw ng ibang nag-participate para makakuha raw ng intel at mapagplanuhan ng kanilang susunod na gagawin, na dapat ay maghanda raw sina Kurapika at mag-ingat. Nasagot naman ni Kurapika na na-appreciate daw niya ang concern nitong Prinsipe Zhang Lei, habang sa isipan naman ni Kurapika na ang pananatili raw nila na under sa protection ng third Prince Zhang Lei in exchange sa pagbibigay ng impormasyon patungkol sa Nen at sa succession battle ay nakatulong daw talaga sa kanila, pero may kasama rin daw itong mga risk, sapagkat si Zhang Lei daw ay isa sa mga prinsipe na may mafia family na sinusuportahan, at may 200 miyembro raw ng mafia na nasa lower tiers nitong ship, na ang mga combat potential ng mga to ay nagpapaconscious na sa mga higher ranking prince, na ang power balance daw sa pagitan ni Zhang Lei, Cherednik at Lazarus kasama ang kanilang connection sa underworld ay importante raw talaga, na kung may pag-iba raw sa balanse nito ay mabilis din daw mag-iiba ang sitwasyon, na sa agawan daw ng parang tug of war sa pagitan ng tatlong to ay kung sakaling may isang bibitaw o mapuputol lang ang isang lubid ay sino raw kaya ang makakapag-benefit sa lahat? Well, yan ay walang iba kundi si Benjamin daw talaga, kasi may napakalakas daw na weapon si Benjamin, at yan ay ang martial law na anytime ay pwede raw gawin ni Benjamin, na kung sakaling titindi raw ang conflict sa pagitan ng mga mafia families ay magiging sapat na raw ito na rason na i-issue na ni Benjamin ng order of martial law, at saka pwede raw ni Benjamin na i-house arrest pa ang bawat prinsipe sa rason na upang maprotektahan daw kuno ang mga prinsipe, pero ang tunay na goal niya ay ang maging malaya lang siya na makagalaw sa kanyang pwedeng gawin. Ganyan daw kamakapangyarihan si Benjamin na may authority sa military. Nasabi pa ni Kurapika na ang problema raw sa kung sa papaanong paraan daw na mapuputol ang lubid na nagsisimbolo sa balanse sa pagitan ng tatlong mafia family, na ang lubid na ito ay nagpapanatili raw sa balanse sa napakatagal na raw na panahon, na parang mahina raw ito kung tignan pero napakalakas pa raw nito. Subalit kung may mangyari raw conflict na magreresulta sa isang all-out war ay ang pinakasigurado raw siya na pwedeng mangyari dyan ay ang pag-assassinate talaga sa mga leader ng mafia, na ang tunay pa naman daw na leader ng mafia ay ang mga prinsipe talaga na nagsusuporta sa mga mafia na yan, na once na ang sitwasyon na ang bawat assassination sa prinsipe na mangyayari ay papahid na nakagagawan daw ng mafia ay dyan na raw magta-transition ang buong sitwasyon sa isang martial law, at napakaposible raw na matapos ang martial law ay pupuntirihin daw kaagad ni Benjamin ang either itong si Zhang Lei, si Cherednik o Lazarus, considering the attitude of the first prince, na kahit si Zhang Lei ay nakatira raw kasama sa pinakabatang kapatid na si Wobble ay hindi raw talaga magdadalawang isip si Benjamin na gawin ang kanyang pagpatay. In fact ang pagkamatay raw ni Wobble ay gagawin pa nga raw siguro ni Benjamin na rason na ipapahid niya sa mafia ang kamatayan yan upang ma-emphasize sa kung gaano raw kasama ang mafia, na ang pananatili raw nila sa room 1014 na kung saan ay nandoon daw ang iba't ibang guards mula sa iba't ibang prinsipe na nagmamonitor ay masasabi raw tuloy ni Kurapika na mas safe daw kaysa manatili raw rito sa room 1003 dito sa room ni Zhang Lei, kasi may risk daw na ang room 1003 ay posibleng papasukin talaga ng mga tauhan ni Benjamin, pero sa ngayon ay hindi pa naman daw nila alam sa kung kanino raw galing talaga ang mga ahas na pumatay sa ilang mga guards noon sa room 1014. Not to mention na may mga panganib din daw sa room 1014 mula sa posibleng mga pinagbabalak ng ilang mga guards na nandoon. Kaya tinanong ni Kurapika ang kanyang sarili sa kung alin daw kaya ang mas may risk, na ang pagdidetermine sa kung alin daw ang mas safe ay nagdedepende na raw ngayon sa kanyang gut feeling. Either way, kahit saan pa raw dyan ay masasabi niya na nasa delikadong sitwasyon
sitwasyon na rin daw sila. Matapos ang eksenang yan ay may kita naman si Leorio kasama ang ilang mga nurses na kasalukuyan ang dinadala si Halkenberg papapunta sa emergency room. Nasabi nitong isa na unresponsive na raw ang pasyente. Ang temperature din daw nito ay nasa 36.6 degrees Celsius na wala pa naman daw convulsion o hirap sa paghinga ang nangyayari. Nasabi naman ni Cheadle na posibleng nabungguro ang ulo nito sa semento nung nahimatay raw ito. Kaya dapat ay i-prepare na raw nila ang blood test at CT scan ngayon din. Na dapat ay tanungin daw nila ang guards ni Halkenberg na nasa tier 1 sa kung ano raw ang kondisyon ni Halkenberg noon for the past week. At ang samples daw mula sa isinuka ni Halkenberg ay dapat na ibigay raw kagad kay Jel para sa isang examination. Nakita naman dito na mas lalong sumasama talaga ang pakiramdam ng katawan ni Halkenberg. Habang si Halkenberg na nasa katawan ngayon ni Benjamin ay nakatingin naman sa may di kalayuan. Nasabi dito ni Halkenberg na ang persona raw ng target na nasa katawan ni Halkenberg, which is si Balsamico, ay hindi raw magigising hanggat sa hindi pa raw siya natutulog dito sa katawan ni Balsamico. Nakasabay ang pagkakakoma ng kanyang katawan at iba pang simptomas ng isang stomach flu ay mas pumapabor daw tuloy sa kanya ang sitwasyon ngayon. Na kung sasabihin daw niya sa kanyang ina na si Unma na i-refuse daw ang pagpapa-autopsy sa kanya, ang kanyang pagkamatay ay ika-classified lamang daw na isang di mapaliwanag na organ failure. Matapos yan ay tinawagan naman ni Halkenberg na nagpapanggap na si Balsamico itong si Benjamin na sabing sumuka raw si Halkenberg at dinala na raw ngayon sa ospital na ang kanyang misyon ay makukumpleto na raw in about 12 hours from now. Nasa isipan naman ni Benjamin once na nagsimula na raw sumuka si Halkenberg ay kalahating araw na raw ang tatahakin bago tuluyang mamatay si Halkenberg na gusto raw niyang walang mag-i-interfere sa mga oras na yan. Kaya sinabihan na ni Benjamin si Balsamico na magaling na ipapadala raw niya ang Royal Military at Medical Teams dyan na i-monitor daw dapat ni Balsamico ang progress. Nasagot naman ito na opo. Sabay makikita na ibinaba na ni Halkenberg ang telepono at ipinaliwanag na rin dito ang tungkol sa kanyang kapangyarihan na ayon sa kanya na napatunayan na raw nila ang kanilang hypothesis noon na ang persona o soul o mind ng target ay hindi raw magigising hanggat sa di pa raw matutulog ang soul o mind ng kanyang taong na-transfer sa katawan ng target. At base raw yan sa kanilang eksperimento noon kay Sumidori at Shikaku. Na matapos daw na binaril ni Sumidori ang kanyang sarili habang nasa katawan siya ni Shikaku, ang katawan ni Sumidori ay nagising na raw at ni-recite daw nito ang service number ni Shikaku. At base dyan ay nakumpirma raw nila na isang mind o soul lang daw ang pwedeng manatiling gising kung may dalawang katawan ngayon na nag-i-exist. At ang kanilang side na nai-transfer ang mind sa isang target o sa natamaan ng arrow ni Halkenberg ay ang mas napapriority na unang magigising. At ang mind naman ng target na si Shikaku na nasa katawan pala noon ni Sumidori ay mananatili raw tulog at di raw talaga magigising. Kasi hanggat sa gising pa si Sumidori na nasa katawan ni Shikaku, ang mind ni Shikaku na nasa katawan ni Sumidori ay mapipilitan lang daw manatiling parang unconscious mga kaibigan. At ang dahilan daw sa kung bakit ang mas priority ay ang kanyang tao na nasa side nila na nai-transfer ang mind dun sa target ay dahil sa ang kanyang tao raw kasi ay handa kasing ilagay sa alanganin ang kanilang buhay. Paliwanag pa ni Halkenberg na ang kanyang ability ay ang sapilitang mind swap pala o soul swap mga kaibigan, na kung saan ay magpapalit ang mind o soul ng dalawang tao na mula daw sa isang random na tao dito sa kanyang mga tauhan ang matatransfer daw ang mind dun sa biktima na tinamaan ng araw nitong si Halkenberg. At ang mind naman daw ng biktima na yan ay malilipat naman sa katawan ng taong ang soul ay nailipat na sa biktima. Pero ang kanyang gustong malaman daw noon ay ano raw kaya ang mangyayari sa mind ng kanyang taong nai-transfer na doon sa katawan ng target kung sakaling mamamatay daw ang kinokontrol nitong katawan gaya sa ginawa nila kay Shikaku mga kaibigan. Na ano kaya ang nangyari noon kay Sumidori na nasa katawan ni Shikaku noon mga kaibigan nung nagpakamatay ito? Well, kung may dalawa raw katawan ang nag-i-exist ay syempre ang kanilang side daw ang mas mapapriority na unang magigising kasi isang tao lang o isang mind lang ang nagigising mga kaibigan at mas priority sila sa ability na to. At since na ang kahulugan daw ng pagkamatay sa Succession War ay hindi raw malinaw, ay reasonable naman daw siguro na ang kahulugan ng pagkamatay ay dapat na ang katawan at mind or soul ng isang prinsipe ay mamamatay din. Therefore, once na kunwari ay nahiwalay na rin daw nila ang katawan ng isang prinsipe sa soul o mind nito, ay wala na raw point pa na tetestingin nila kung may pag-asa pa ba raw na makakabalik ang mind ng target o natamaan ng araw sa original nitong katawan. Sapagkat ang kanilang unang kailangang ititest daw talaga ay kung ang katawan ng target ang unang mamamatay, ay ano raw kaya ang
mangyayari sa mind o soul na nasa loob sana ng katawan nito, gaya kay Sumidori noon. Pangalawa ay what if na ang mind na ngayon ng taong nawalan na ng orihinal na katawan ay mawawalan naman daw ng kanyang katawan na kasalukuyang pinamamahayan ngayon. Na para naman daw sa sagot sa ikalawang tanong, ay obvious naman daw ang sagot niyan kung i-consider daw nila dito na isa raw itong uri ng ability na nagiging posible lamang sa tulong ng kanyang guardian spirit beast para manalo siya sa succession war. Pero para naman daw sa sagot sa kanyang unang tanong na kailangan daw nilang i-test, ay masasabi niya na ang taong handa raw talagang isakripisyo ang kanilang sarili ay ang siyang pwedeng mag-participate lamang sa kanyang ability. Na kung magdadalawang isip pa raw ang taong yan sa pagsasakripisyo sa kanilang sarili ay isang uri raw ito ng kasiraan sa kanilang serbisyo na i-dedicate ang kanilang buhay para sa matuwid na daan. Na ang kanyang focus ay dapat naman natili raw sa pakikipaglaban para mabuo raw niya ang kanyang ideal na bansa at para parangalan din ang sakripisyo ng kanyang mga tao. Dahil pa ni Hulkenberg na ang probability daw niya noon na maswap raw kay Balsamico ay napakababa raw, pero kasama na raw yan sa mga ini-expect na niya na pwedeng mangyari. Kaya ineksperimentohan daw nila noon in advance si Vic na kung sakaling mangyari raw ang senaryo na masaswap siya kay Balsamico ay malalaman na nila ang pwedeng mangyari. At base raw sa eksperimento raw yon ay kung ang katawan daw ng nasa kanilang side ay ang siyang unang mamamatay, ang mind ba raw na nasa katawan nito, which is ang mind ni Vic, ay babalik ba raw sa original nitong katawan at makipag-coexist sa mind ng kanyang tauhan na nailipat sa katawan ni Vic? Na base sa result ay nangyari daw talaga yan, na bumalik ang mind ni Vic sa original nitong katawan kasi namatay na ang katawan na pinamamahayan sana ng mind nito. However, ang mind naman daw ni Vic, which is ang biktima, ay ang siyang magdo-dominate na sa katawan nito kung ang unang mamamatay ay ang katawan ng tauhan ni Hulkenberg. At ang mind naman daw ng kanyang tauhan na nasa katawan sana ni Vic ay mapipilitan daw mapatulog dito sa katawan ni Vic kasi ang magdo-dominate ay ang mind mismo ni Vic, which means ay si Vic pala talaga ang nasa katawan nito noon nung sa time na ito, mga kaibigan, nung nagkita sila ni Balsamico. Kung kaya't ayon kay Hulkenberg na bago pa raw mamatay ang kanyang katawan ay ang mind daw ni Balsamico na nandoon ay babalik din daw dito sa katawan nito, at siya raw, which is ang kanyang mind na nandito ngayon sa katawan ni Balsamico, ay ma-force to sleep daw. Pero may gagawin raw siya para maagapan ang pangyayaring yan kasi bago pa raw tuluyang mamatay ang kanyang katawan ay papapatulugin raw niya ang katawan ni Balsamico gamit ang sleeping pill upang ang mga oras na pwedeng mariri-awaken itong si Balsamico sa sarili nitong katawan ay mapapatagal-tagal pa raw. Na pwede raw niyang makontrol ang katawan ni Balsamico for 10 hours matapos ang pagkamatay ng kanyang katawan. Kaya kailangan niya raw tapusin ang lahat within sa 10 hours na yan, na kung saan ay ang kanyang susunod daw na gagawin ay isang move na magpapapanalo raw talaga sa kanya sa succession battle. Matapos ang buong monologue niya ni Hulkenberg habang nasa katawan siya ni Balsamico, ay sa sumunod naman na eksena ay may kita na dumating na ang mga Royal Military at Medical teams na ipinadala ni Benjamin at kinausap sina Cheadle na sila na lang daw ang mag-take over dito. May kita naman na umalis na sina Cheadle kasama si Llorio habang ang katawan ni Hulkenberg ay chinecheck na ngayon ng Royal Medical Team. May kita naman na parang lumalala na nga ang kalagayan ng katawan ni Hulkenberg. Nakasunod niyan ay dito naman sa VVIP ng mga quarters may kita naman si Benjamin kasama si Furikov, si Camila na nagpapamanicure sa kanyang mga servants, si Zhang Lei na nakatingin ngayon sa kanyang coin, habang sa sumunod naman na panel ay may kita naman sa mobile phone ang 3.5 seconds kung i-round off natin ito. At yan ay ang segundo na na-activate na Cherednik ang kanyang Zetsu dahil na napalunok na ngayon ang laway si Salkov. Nasabi pa rito na Cherednik habang nag-ensayo na wikang, sino nga ulit ang nagsabi noon sa isang quote na leveling up isn't climbing a hill but a staircase, na ang quote daw na yan ay napakatotoo raw talaga sa kanya na i-experience ngayon. Na ang time na kanyang na-activate ang Zetsu ay di na raw sana umiikli noon, na mani-discourage na raw sana siya. Habang sa isipan naman yun ni Salkov ay wika niya na hindi raw maaari. Sa loob lamang ng 3 araw ay nagawa raw ni Cherednik ang lahat ng to na napakatindi raw talaga. Nasabi rin niya dito na wikang Theta, ano na ngayon ang gagawin ko sa kanya? In which ay nagsalita naman si Cherednik na sabing hindi pa rin daw magiging madali ang lahat, na magiging mahirap daw talaga ang mangyayari kung darating na raw siya sa punto na i-activate niya ang Zetsu in a split second lamang, na 1 linggo o di kaya 10 days o kaya 2 weeks pa nga raw ang tatahakin para magawa niya yan. Pero ika pa ni Cherednik na napaka-eager na gagawin niya raw talaga ang bagay na yan, na paiikliin niya raw talaga ang segundong tatahakin para ma-activate ang Zetsu. Kung kaya't napasabi naman ngayon si Salkov sa kanyang isipan na ang progress daw na nagagawa ngayon ni Cherednik sa loob ng napakaikling panahon ay sobra-sobra pa raw sa kayang gawin ng isang average na tao, na napaka-intense pa nga raw ng prinsipe sa sarili nito, na kahit ang deadline na siniset daw nito sa kanyang sarili ay nasa ibang level na rin daw, at alam din daw nito sa kanyang sarili na magagawa niya ang mga bagay na yan. At
sinabi pa raw nito noon na mag-i-spar pa raw sila kung makukuha na raw nito ang kanyang goal sa pag-activate ng Zetsu in a split seconds lamang. Na ano ba raw ang gagawin sa kanya ng prinsipe, Cherednik kung sakali. Matapos niyan ay may kita naman ang pagbulusok ng aura ni Cherednik habang ang isang ball-sized aura ay minimintay naman niya sa kanyang mga kamay. Sa sumunod naman na eksena ay may kita naman si Tobepa na nakatingin sa kanyang laptop. Si Tyson ay masayang nagbabasa sa kanyang libro sa harapan ng kanyang mga guards. Si Basho at Lazarus ay nakatambay lang sa kwarto habang si Fujitsu ay kasalukuyan namang binabantayan ngayon ng Nenbis ni Kacho na nag-take ng form ni Kacho. At lastly, ang Prinsipe Marayam ay naglalaro naman kasama si Nabisuke, sabay itinuon ng eksena dito kina Kurapika na sinabihan si Baby Mayna na ang second Nen class ay magsisimula na raw bukas, Huwebes, alas 9 ng umaga. Ang format ng class ay ganun pa rin daw, pero this time ang guards daw ng second Prince Camilla ay sasali na raw. At sa kampo naman daw ng first Prince Benjamin ay itong sina Baby Mayna at Furiko pa rin daw ang mananatili dito. Nasabi naman ni Baby Mayna na tama ka. Matapos yun ay tinanong naman ni Kurapika sina Sakata at Hashito kung ano raw sa tingin nila ang rason sa kung bakit nagbago raw ang isipan ni Prinsipe Camilla. Nasagot naman ni Sakata na baka verify na raw nito ngayon ang claims ni Kurapika na kaya nitong magturo ng Nen in 2 weeks kasi alam naman doon nila kung ano raw ang nangyari dito noon na baka may benefit na raw na makukuha ang Prinsipe Camilla kung may sasali mula sa kanyang guards. Nadagdag pa ni Hashito na ang isa rin daw ang rason dyan ay magtitake lang daw talaga ng classes ang guard na yan at mag-gather ng intel at magkipag-alyansa sa assassination. Basically, ang pagbuo ng strategy o iba pa ang kanilang layunin. Subalit sa isipan naman nga ni Baby Mayna ay wika niya na ang guards daw ng Prinsipe Camilla ay gumagamit daw ng sumpa na unique lamang sa mga tauhan nito na tinatawag na have-nots. Na kung totoo raw yan, ay mga Nen abilities ba raw ang sumpa na yon? Na ang target lang ba raw nito ay ang Prinsipe Wobble lamang? Na napakarami pero talagang hindi pa niya alam na pwedeng mangyari. Habang sa isipan naman nga ni Kurapika ay sabi niya na isang tao lang daw ang ipapadala ni Prinsipe Camilla dito na nagpapakita lang daw yan sa malakas daw na resolve ni na Camilla na considering daw sa personalidad ng Prinsipe Camilla ay hindi raw talaga pupunta ang guard na ito para matuto lamang ng Nen. Napupunta raw talaga ito dito dahil may gagawin daw talaga ito na ang letter daw na melody patungkol sa sekreto ng mga prinsipe ay hindi raw nag-mention patungkol sa second Prince Camilla na may sekreto ba raw ang second Prince Camilla na pumilit daw sa kanila ngayon na magpadala na lang ng tao na depende raw sa kanilang gagawin ay may kontrata pa naman daw siya sa Prinsipe Zhongli kaya kailangan daw niyang maging maingat. Kaya sinabihan niya si Nabil na kailangan daw nitong panatiliing malayo raw ang Prinsipe Wobble sa guard ng Prinsipe Camilla as much as possible na ang kanilang shift mula ngayon ay magiging mas mahirap na raw pero gagawin pa rin daw nila ito. Nasagot naman ni Bill na ayos lang yan kaya sinabihan naman ni Kurapika si Shimano na manatili daw sa tabi ng Reyna palagi na pwede naman daw ipagpaliban na lang daw muna ni Shimano paminsan-minsan ang mga gawain nito. Nasagot naman ni Shimano na masusunod po. Matapos din ay dito naman sa medical room sa tier 3 na gwardyado ng Royal Guards may kita naman na nakatingin na ngayon ang Royal Medical Team dito sa katawan na naghihingalong Halkenberg na kung saan ay maya-maya pa tuluyan na nga itong binawian ng buhay. At sumenyas ng isang doktor na patay na raw si Halkenberg. Matapos eksena niyan ay maririnig naman si Balsamico na nagsasalita sa telepono kausap si Benjamin na sabing ang katawan o bangkay raw ni Halkenberg ay ililipat na raw mamayang gabi mula sa tier 3 to tier 2 gamit ang central stairwell. At pagkatapos niya ililipat na raw ito sa morgue sa tier 1 na isang announcement daw sa buong ship na isang send-off mula sa supporters at personal guards nito para i-transport daw ang kabaong nito ay ang mga bagay na ang huling-hiling daw ni Halkenberg bago ito tuluyang pumanaw. Na ano raw kaya ang kanilang i-respond niyan? Nasagot naman ni Benjamin na gawin mo lang ang kahilingan niya. Magpapakita yan na pinarangalan natin ang hiling ni Halkenberg even though hindi niya talaga isinulat ang mga bagay na yan. Na dapat ay gagawin daw ang lahat in a sincere manner at may dignidad upang ang lungkot at pighati ng mga supporters daw ni Halkenberg ay di raw mapapalitan ng galit. Na i-inform daw ni Balsamico ang judge na si Cleopatro na i-drop na nila ang kaso nila sana kay Halkenberg upang makapunta na raw ang mga guards nito sa kanilang prinsipe. Nasagot naman ito na opo. Once na makarating na raw sila dito ay i-discuss na raw niya ang funeral plans at ang autopsy at i-monitor din daw niya ang proseso. Na ibig sabihin niyan na babalik na raw siya dyan sa tier 1 once na malilipat na rin ang katawan ni Halkenberg dyan sa tier 1. Nasagot naman ni Benjamin na sisiguraduhin mong gagawin nila ang lahat na may respeto. At sinabihan niya rin si Balsamico na magaling. Sagot naman ni Balsamico na salamat po, mahal na prinsipe. Subalit ang Balsamico na yan mga kaibigan ay si Halkenberg pa rin. So nagtagumpay pala si Halkenberg
Hulkenberg sa kanyang plano at ang kanyang mind ay nanatili pa rin dito mga kaibigan. Nasabi sa kanyang isipan na salamat kuya. Matapos yan ay dito naman sa Tier 3, inanunsyo ng mga kaibigan ang pagkamatay ni Hulkenberg kaninang umaga raw at mamayang gabi ang funeral process daw nito ay idadaan daw sa central staircase papapuntang Tier 1 si Hulkenberg na ang nasa Tier 3 na gusto rong makiramay ay pwede rong dumalo dito sa central staircase square. In which itanong naman ni Nobunaga na nandirito na ang prinsipe barong ito na namatay ang isa sa mga nagsusuporta sa mafia ng Kakin. Nasagot naman ni Feita na hindi. Kaya sabi naman ni Finks na then wala na raw silang pake kaya pupunta na raw sila sa Tier 4. Nasabi naman ni Nobunaga na salamat daw kay Hinrig na naglagay daw ito noon ng transmitter na di pa ngayon nahahanap ng Hailey. Kasi ngayon ay nabigyan pa raw sila ng dagdag pang time. Pero may gusto pa raw siyang i-check muna sa dalawang mafia families bago pa raw sila pupunta sa hideout ng Hailey. Natanong naman ni Finks na paano naman ngayon ng Hailey? Nasabi naman ni Feita na wala nang point, dudurugin din naman daw nila ang Hailey. Nasabi naman ni Nobunaga na ang kanya raw kasing gagawin ay may kinalaman daw sa kung paano nila dudurugin ng Hailey na posibleng tatawagin pa nga raw nila ang ilang mga spiders depende sa kung na raw ang sasabihin ng dalawang mafia na kanyang sasabihin muna o kakausapin. Nasabi naman ni Feitan na di ka talaga nagme-make sense ano. Nasabi naman ni Finks na napaka-creepy naman daw nitong si Nobunaga na parang ginayuma raw ng Hailey. Kaya tugon naman ni Nobunaga na sana ay mali ako sa plano ko pero kung ang ending ay tama raw siya ay gugulpihin daw niya itong dalawa. So grabe, tuluyan na ngang namatay ang katawan ni Hulkenberg at ngayon ay may gagawin na si Hulkenberg sa katawan ngayon ni Balsamico na magpapapanalo raw sa kanya sa succession battle. At bukod pa riyan ay ano kaya ang gagawin muna ni Nobunaga bago sila pupunta sa hideout ng Hailey? Well, yan at marami pang matitinding eksena at revelasyon ang ating matuto ngayon sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos and updates like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.